Hi everyone! I'm going to share with you how we make our dream small business into reality. Asawa ko ano yan? Dati ko pa to pangarap pero one random night naisipan ko siyang i-drawing kasi feeling ko kapag na-draw ko na siya magkakatotoo na. Char! Ito naman si Jethro ay nanggugulo kasi tinatanong niya kung ano daw ginagawa ko. Kaya sabi ko, nagdo-drawing ako. Ang sabi niya pa, yan na daw ba yung dream house namin? Sabi ko naman, anong dream house? Dream small business ko yan. Kaya in-explain ko sa kanya kasi meron akong drawing ng front view, ng side view, tsaka ng back view. Sabi ko sa kanya, ganito yung gusto kong itsura na magiging shop namin soon. Sa mga hindi masyadong nakakakilala sa akin, bata pa lang ako, pangarap ko talaga maging architect. Nung elementary ako at nung high school ay civil engineer naman nakalagay yan sa yearbook namin. Pero hindi yun natupad. Kinder pa lang ako, sumasali na ako sa mga drawing contest. At least na-apply ko siya ngayon pero hindi pa to yung final kasi syempre wala siyang measurement. I-sketch ulit to ng mga licensed professional engineer sa lugar namin kasi isa rin to sa requirements kapag kukuha ka na ng building permit. Bakasyon na kaya nakauwi kami ulit ng probinsya nung time na yan at chine-check na namin yung front yard nila Jethro. And supposedly ito yung kanilang garage. At nung time na nagpaalam kami kay mama at papa about sa plan namin ay pumayag sila agad kasi wala pa namang ipapark na sasakyan at meron pa namang space sa kabila if ever magkakaroon na ng sasakyan. Sisimulan na agad namin siyang linisin kasi konti lang naman, ililipat lang namin yung mga halaman ni mama at saka putulin yung isang malunggay pero itatanim din namin yan sa likod. May mga malunggay na rin sa likod kaya no worries about it. Ayan, malinis na siya kaya pwede na siyang simulan anytime but before that may mga kailangang permits na kukunin like sa engineering department at Bureau of Fire Protection. Few days later ay dumating na yung mga in-order naming materials na gagamitin. Kinabukasan naman ang start ng first day of construction. Kaso, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan pero hindi naman kami nalungkot kasi for us, blessing siya. Hindi rin naman nagtagal yung ulan at blessing nga siya kasi lumambot tuloy yung lupa at madali na lang siyang bungkalin. Ang main panday pala namin sa project na to ay si Kuya Gigong, kapatid ni Kuya Melvin. Assistant naman si Kuya Melvin, asawa ni Ate NN, tsaka tumutulong din yung pamangkin ko na si Ian. Ito na pala yung natapos sa unang araw ng construction. Ito naman ang second day. At ito naman ang third day. Fourth day. At fifth day, may bubong na siya. At konting dingding sa kabilang side. Sixth day ay may finishing na sa loob at naikabit na rin yung mga electric wirings. Si Kuya Enting pala yung electrician namin. Busy rin pala si Jethro sa paggawa ng brackets para sa signage namin. Seventh day naman itong full finishing sa loob at labas. Tumutulong rin pala si Ninyo, yung kapatid ni Jethro, minsan sa paggawa. Hindi pala natapos sa labas pero konti na lang yung kulang sa finishing. 8th day naman yung paglagay ng kisame kaya ready na yung mga gagamitin na materials sa loob. Hands-on pala kami dito sa pagbili at pagpili ng mga materials na gagamitin. Bandang hapon, pagkatapos nila gawin yung kisame, nilinis muna namin yung sahig para malinis na siya at ready na siya para bukas sa pagkabit ng tiles. Day 9 naman ang paglagay ng tiles. Pagkatapos ng tiles, day 10 na to, skim coating naman sila. Marami nagtutulong-tulong dito para mabilis matapos. Malinis na siyang tingnan, all white. Tapos day skim coating except sa kisame. Tapos meron na pala siyang back door. Natapos naman ang pintura sa bubong ng day 11. Every 10 AM in the morning and 3 PM in the afternoon ay nagme-merienda pala kaming lahat. Day 12 ay napinturahan na rin pati yung gate. Yung kulay ng gate ay minatch lang din namin sa kulay ng gate nila mama. And this is how it looks, 70% done na. Kaya bago kami bumalik ng Manila, ganito ng itsura niya. Yung ibang kulang ay nasa Manila na kami nung nilagay, kaya wala kaming video nun. Habang dito naman sa Manila ay busy na kaming mamili at mag-ayos ng mga products. May time pa ako dito kasi wala pa rin kaming pasok. Sobrang kalat na ng laundry area namin. Para na siyang stock room sa dami ng products and boxes. Ayan, ready na sila for shipment. After few months, nagkaroon kami ng long weekend. Kaya umuwi ulit kami ng probinsya at kinagabihan ay chinek agad namin. Meron siyang roll-up, salamin, mga ilaw at na-install na rin yung aircon. Andyan na rin yung mga gondolas at counter na gawa rin ni Kuya Gigong. At dahil skilled si Jethro, that night, siya na rin nagkabit nito mga metal screen or tinatawag na steel matting. Tsaka gusto namin kami talaga yung personal na magkakabit kasi merong sukat na kami lang yung nakakaalam. Laking tipid din ito at the same time. Overtime muna kami niyan kasi maaga pa naman at actually merong program yung barangay kasi malapit lang to sa barangay stage. Merong variety
variety show kaya masaya sa labas, marami pang tao. Ganyan talaga dito sa amin kapag malapit na yung fiesta ng barangay. Pero that time hindi mo na kami na-tempt na manood kasi busy kami, time is gold. Advantage rin talaga na skilled si Jethro kasi malaki talaga yung natipid namin dun pa lang sa paggawa ng brackets para sa signage at itong pagkabit ng steel matting. Ang role ko naman dito ay tagalagay ng mark kung saan siya magbubutas. The next day ay tinulungan naman ako ni Ate NN at ng pamangkin kong si Ira para ilagay itong mga metal hook na gagamitin sa pag-display para pagdating ng products ay tuloy-tuloy na yung pagsabit namin. At display time na, kami pa rin tatlong magkakasama dito sa loob. Si Ira yung taga-label ng price, kami naman ni Ate NN ang taga-display. Natapos na namin yung kabilang side, kaya dito naman kami sa isa pang side. Medyo mahirap tong sa kabila sa mga gondolas kasi kailangan mo siyang i-organize. Hindi katulad sa kabilang side na isasabit mo na lang. Habang busy kami sa loob, si Jethro ay busy rin dito sa labas sa paggawa pa rin ng mga brackets para sa mga signage. Nagka-cutting pa rin siya dito kasi marami siyang ginawang brackets kasi dalawa yung signage na lalagyan. Yung rectangle tsaka yung round. Buti na lang kompleto ng gamit si Papa, yun yung ginagamit ni Jethro. Nag-overtime ulit kami nung gabi kasi pabalik na naman kami ng Manila. Para pagbalik namin next month ay konti na lang yung mga kulang. Yung tsuhin ko pala na si Kuya Apollo ang naglagay ng glass door at glass window. Nagandahan ako sobra kaya nagpalagay na rin kami ng isa pang mirror sa may harapan at isa sa counter. Pinalagyan na rin namin ng screen door sa likod. Nung bandang hapon ay in-install naman nila Jethro yung rectangle na signage. Kasama niya si Kuya Melvin tsaka si Ian. Sakto rin na pagdilim nakita na namin na umiilaw siya. Yung bilog na signage na lang hindi pa na-install, sa pag-uwi na lang namin ulit kasi kailangan na namin bumalik ng Manila. And Christmas break na, maaga yung flight namin kaya maaga rin kami nakauwi sa bahay. Ito yung ilang days na lang before opening. Kaya mabilis ang display ulit kami kasi may mga nadagdag na gamit at product. In-install na rin nila Jethro yung round signage. Kasama niya naman dito si Kuya Melvin tsaka si Nino. And finally done, ito na yung a day before the opening. Chinek ko muna para ma-make sure na wala kaming makalimutan. A night before the opening naman, gumawa kami ng balloons na 2 pillars with stand para ilagay namin sa harapan at siya na rin yung tatalian namin sa pang ribbon cutting. Ako lang din yung gumawa ng big ribbon kasi wala akong mahanap na nagbebenta ng ganito. Na-install na rin pala namin yung CCTV. Nire-ready na rin namin sa counter yung mga kailangan for blessing tomorrow. Nilagay namin dito si Mama Mary, si Papa Jesus, si Santo Niño, Bible, tsaka candles. Opening and blessing time na, kaya sinindihan ko na yung kandila, andyan na rin si Father. Hinabol din pala ni Jethro yung biko kasi sa paniniwala namin na kapag nag-open ka ng store or any business, kailangan ng may malagkit. Si Mama pala nagluto niyan. Thank you so much Lord sa lahat ng blessing at guidance para matupad yung isa sa mga pangarap namin. Thank you din sa both family namin ni Jethro na very supportive sa lahat ng mga desisyon namin. Sa mga nagtrabaho at tumulong sa pagtrabaho dito, pati na rin sa lahat ng suppliers namin mula sa mga materials, pati na rin sa mga products. Thank you rin kay Father Dale sa pag-blessing kahit maaga yung schedule. And that's it for our small business journey. Thank you for watching. Bye!